Dear Lady Love TV. Love Obsession with a Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikasampung bahagi. May anak ako. Dalawa yung anak ko. But I never had the chance to hold them both. That chance was taken away from me by Yela. And I hated her so much for it. Bakit niya nagawa sa akin yon? Sa mga bata. Sana. Asa na yung panganay ko? Hindi ba magiging sapat ang sasabihin ko sa kanya na naaalagaan ko siya at ang mga bata? Why had she have to decide for her own? It's just so unfair. I was crying the whole night. Puno na ng alkohol yung katawan ko. Sa tabi ko ay ang aking baril. I wanted to shoot something. Sana'y ang sarili ko pero naisip ko na lalong hindi ko makakasama yung anak ko kapag pinatay ko yung sarili ko. Gusto ko siyang hawakan. Gusto ko siyang mayakap. 5 taon akong ninakawan ng karapatan para sa anak ko. Karapatan kong kuhanin siya ngayon. Bata, narinig ko ang boses ni Azul. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ako sa salas. Kasama niya si Alex, na hindi maipintang mukha pati na rin si Judas, na para bang alalang-alala na hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila. Pero sa tingin ko ay alam na nila. Puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Alex sat beside me. Hinaplos na yung ulo ko. Alam kong dapat sinabi ko sa'yo noon, pero ang saya mo, kasi kapag kasama mo na ang babaeng pinakamamahal mo. At isa pa, hindi ko naman sigurado sa'yo, yung bata na yon. Hindi ba't sinabi mo noon na nasa open relationship kayo? I'm sorry, baby brother. Pero kahit ang sorry niya ay hindi nakapagpagaan sa loob ko. I just wanted my son with me. Kahit hindi na si Yela. Masyado siyang galit sa akin para hangarin pa na nasa tabi ko siya. Alam kong marami akong kasalanan sa kanya. But I did. I really did. And it also deserved. Huwag kang umiyak. Hindi lahat ay nadadaan sa iyak. Tumayo ka. Ipaglaban mo ang sayo. Huwag kang maghintay ng grasya. Ipaglaban mo ang para sayo. Payo ni Judas sa akin. Tiningnan ko sila. Si Azul ay nagsasali ng alak sa baso habang nangingising-ngisi. Napapailing naman ako. Bakit madali para sa kanila ang magsabi? Naupo si Azul sa tabi ko at binatukan ako. You know what? You know what I learned from loving Lay? Hinintay kong sabihin niya sa akin yung sagot. He was smiling. Sometimes loving can hurt. Sometimes it tears us up apart. But love is the only answer to all the pain you are experiencing. Because if there's no love, there's nothing at all. Tinapik niya yung balikat ko. Sa buong taon na magkasama kayong dalawa, kahit ba kailan hindi mo naisip na baka nahulog ka na sa kanya at baka mahal mo na siya. Pero hindi mo lang pinapansin dahil akala mo mahal mo pa si Ava. Yes, we all know you love her and why you love her, Alex said. Si Ava kasi ang nag-alaga sa'yo noon. Daniel, hindi kaya baka fixation lang yon? Tanong niya sa akin. Baka you're just blinded by the fact that you're in love with her. May sakit ka kasi. Gusto mo yung mga babaeng helpless ay tulungan mo. Daniel, nanay mo lang ang queen. Pero hindi lahat ng babae princess na kailangan ng tulong. Hindi ako makakibo. Ang alam ko, sigurado ako na si Ava yung mahal ko. Yala was just one of those girls. Ang kaibahan lang ay ang katotohanan na may anak kami. Si Ava yung mahal ko. Pahayag ko. Magkano ang pusta nyo? Tanong ni Azul. Ako. Kay Yala ako. Ava pa rin. Not just because she's my sister, but because I just want to make a point. Ani Judas. Ducati saka 2 gold bars. Saad ni Alex. Ngumisi si Azul. Inilabas niya ang phone niya at tinawagan si Lino. Tangina pare. Nasa gitna ako ng sexy time tapos tatawag kang ganyan. Bungad niya sa amin. Naka-loudspeaker yung phone ni Azul kaya rinig ko yung sinabi ni Lino. Napangiti na ako. Azul continued talking. Bakit mo sinagot? Tanong niya. Siyempre, naririnig ko yung special ringtone natin. Huminga si Lino. Wait lang. Sugar pie ha. Tumawag yung legal ko.
Ano ba kasi yun? Magkano yung pusta mo? Yung pusta mo asul. Yun na lang. I trust you. Ibababa ko na. Tangina nyo, masakit sa puson. Nawala sa linya si Lino. Pagkatapos ay nangising-ngisi lang si Asul sa akin. I was just staring. Hindi naman ganun yon. Gusto ko lang ay ang anak ko. I wanted to be a part of his life. Tinapik-tapik ako ni Alex na para bang alam niya yung iniisip ko. Huwag ka mag-alala. Makukuha natin sila. Hindi lang siya kundi sila. Wala akong nagawa kundi ang umasa na lang sa lahat ng ipinangako nila sa akin. Kahit paano ay gumagaan yung loob ko. Pero sa tuwing naiisip ko yung batang ipinalaglag ni Yela ay hindi ko maiwasang hindi maiyak. I ask myself what ifs. I wanted to know the question to those what ifs. What if nabuhay yung panganay ko? What if sinabi niya sa akin? What if pinanindigan ko siya? Nasaan na kaya kami ngayon? What if pulos what if sa isipan ko? Hindi ko yun masasagot dahil alam kong si Yela ang magiging hadlang sa lahat ng mga bagay pagdating sa anak ko. I just wanted to be with the kid. I would love him and cherish him. He's my blood and flesh. My heart now beat for him. I wanted him in my life. King Solomon is my son. And I had a 5-year-old son. Mami, paamoy ng leeg mo. Ibinaba ko yung librong binabasa ko nang marinig ko si Mon na nagsasalita. Nakahiga siya sa tabi ko. Ang akala ko ay nanonood siya ng TV, pero nakatingin pala siya sa akin. I smiled at him pagkatapos ay itiningnan ko yung oras sa digital clock na nasa tabi niya. 10:30 na ng gabi. Pinindot ko yung ilong niya. Dapat, baby, tulog ka na ngayon. Pas na yung bedtime mo. May gusto ka pa ba? Tumayo siya at lumuhod sa harapan ko. Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala na kasama ko na siya. Akala ko ay hindi ko na siya makikita. Akala ko hanggang litrato na lamang kaming dalawa pero hindi. Ngayon ay nahawakan ko na ang anak ko at nakakasama ko pa siya. Naging napakabait sa akin na mag-asawang yon. Ang kwento sa akin ni Mrs. Buenson, ang nanay ni Mary, na siyang tumayong ina sa anak ko sa loob ng 5 taon, ay madalas daw sinasabi na mag-asawa ang pangalan ko sa bata. Mula na magkaisip si Mon ay panay silang sinasabi na pahiram lang siya sa kanila at darating ang araw na uuwi ako at kukunin ko siya. Palagi akong ikinukwento pero isang mabait na tao. Mapagbigay at may mabuting puso. Hindi nila hinayaan ang munti kong hari na magalit sa akin. Sa madaling salita ay kasama ang pangalan ko sa pang-araw-araw na buhay ni Mon habang siya ay lumalaki. May storytelling kasi kami ni Mommy. Yung nasa heaven na kapag nag-sleep ako. Story tayo, Mommy. Na-overwhelm pa rin ako sa tuwing tatawagin niya akong Mommy. Hindi ako sanay pero alam kong makakasanayan ko na rin yon. Pati na rin ang pakiramdam na magkasama kaming dalawa. Bala ko siyang iuwi sa Vegas para ipakilala kay Mom. Bahala na kung ano yung sasabihin nila sa akin. Basta maipakita ko sa kanya yung apo niya sa akin. Pagkatapos ay iuwi kami ng Perth para puntahan si Sonny. Papakilala ko yung anak ko at ituloy-tuloy yung kasal. Wala namang nagbago sa plano ko. Papakasalan ko si Sonny dahil gusto kong maging masaya. At nandito pa ngayon ang anak ko kaya lalong mas masaya. Okay, halika dito. Tinawag ko siya para lalo lumapit sa akin. Napakataba ng anak ko. Natatawa ako kapag naglalakad siya, para bang nagbabounce din. Ang mga pisngi at tiyan niya. Mami, buhatin mo ako. Nanlalaki yung mata ko. Anak, gusto mo bang gumulong tayo? Gapang ka na kay Mami. Mag-story na tayo. Napahagikik ako. Dumagan siya sa akin at saka yumakap pagkatapos ay inamoy niya yung leeg ko. Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niyang amoy Mami ako. Pero mukhang tuwang-tuwa naman siya doon. Kahit naman ako ay natutuwa. Hindi ko alam kung anong amoy yung sinasabi niya pero nagugustuhan ko dahil sa niyayakap niya ako. Lalo akong hindi ko talaga maisip na mangyayari to. Then you expect me not to do the same. Mami, Sarah, teka, seryoso yung ekspresyon na mukha ng babae. Niya. Siya na din mismo umalis sa pagkakayakap sa akin at tumakbo siya sa bathroom. Tawa naman ako ng tawa. Mon was just too cute. Nagtataka nga ako kung anong kakyutan ng anak ko ay ganoong kasuklam naman ang kanyang ama. I took my new phone. Hindi ko nakuha ang dati kong phone na kay Daniel.
At hindi ko kukunin yon dahil ayoko na ng kahit anong may kinalaman sa kanya. Pinagbubura ko na yung photos niya sa original IG account ko. I deactivated my account in Facebook and quit making tweets on Twitter. I was determined to forget about him. I was determined to start a new life without his shadow. Mami, tapos na po ako. Tumayo ako at pumasok sa bathroom. Ako pang naguhugas sa kanya. Ang taba ni Mon, medyo nag-aalala ako na baka obese na siya. I made a mental note to take him to the pediatrician when I had a time. Ayoko magkasakit siya. Mami, buhatin mo ako. Pangungulit niya. Natawa ako. Anak, gugulong tayo pero sige. Binuhat ko siya. Diyos ko, para ako nagbuhat ng isang kabang bigas. Tawa naman ako ng tawa. Bumalik kami sa kama at niyakap niya ulit ako para amuyin sa leeg. Amoy mommy, aniya. I smiled and I kissed his forehead. Manang-mana sa ama. Mahilig sa leeg. Nakatulog na si Mon sa ganoong posisyon. Hindi naman ako makatulog dahil sa dami ng iniisip ko. Inayos ko siya at saka lumabas. I needed to puff. Habang ginagawa ko yon ay sinusubukan kong tawagan si Sunny. Umaga ngayon sa Perth at alam kong gising siya. The phone rang and he answered. Hello? Hon, I said. Yala? Napakagat-labi ako nang marinig ko yung pangalan ko mula sa kabilang linya. He pronounced my name as Yala. Dahil yata yun sa accent niya. Sunny, I'm sorry. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang sinabi sa kanya ni Daniel. Pero alam ko na damay siya doon. Stop crying, he said. I'm sorry. Where are you? I'm coming for you, honey. Philippines, I said in a weak voice. I love you. I understand, he said. I just nodded kahit hindi niya ako nakikita. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya mga bagay-bagay. Pero susubukan kong ipaliwanag sa kanya ang lahat. Umalik ako sa kama at niyakap ang bigatin kong anak. I just couldn't believe it. I just hope I could have everything in life. Mr. Azul. Nagulat ako nang buksan ko yung pinto at nakita kong nakatayo doon si Azul. Nangiti-ngiti sa akin. Tumingin ako sa paligid para makita si Lay. Pero wala doon yung kaibigan ko. Kaya nagtaka ako kung ano yung ginagawa niya dito at paano niya nalaman na nakalipat na ako ng bahay. Good morning. I was just in the neighborhood. Dinalaw ko kasi yung kapatid kong abogado kaya napadaan natin ako. Huwag kang magtaka kung bakit alam ko kung nasaan ka. We have connections, remember? Napatango na lang ako kahit natakang-taka ako sa mga nangyayari sa mundo. Niluwagan ko yung bukas ng pinto, pero hindi naman siya pumasok sa loob. Nakangiti lang siya sa akin pagkatapos ay nakita kong may dala siyang isang puting rosas. Ibinigay niya yun sa akin. Alam mo bang buntis na si Lay? Nakakatuwa nga. Kaya lang parang asong nangangagat. Ako pa yata ang pinaglilihian. Congrats! Sabi ko sa kanya. Pero alam ko na hindi naman siya naroon para sabihin lang sa akin na buntis yung kaibigan ko. Pero nandito ako dahil gusto ko makiusap sa'yo. It's about Daniel. Ayoko. Mabilis na saway ko. Ayoko. Huwag mong hilingin sa akin yon, please. Bakit? Karapatan niya yon. Oo, alam ko. Kaya lang ayoko masaktan yung anak ko. Kababalik niya lang sa akin. Sinusubukan ko pang bumawi at ang gusto ko ay masaya lang siya. At hindi siya magagaya sa akin na natutong umasa at masaktan. Dahil palagi akong huling choice. Kung ako lang, ayos lang, pero kung pati sa anak ko ay gagawin niya, ayoko. Ayoko magaya sa akin si Mon. Hindi naman kami magtatagal. Inaayos ko yung mga papeles niya at aalis na kami. Iuuwi ko siya ng Perth kung saan ako nakatira ngayon. Kaya ayoko na. Ayoko, please. Azul held my hand. He was smiling. Nakita mo kung paano siya magmahal. Sobra-sobra. I assure you, Yela. Mamahalin niya yung anak ninyo. Kung si Alex nga na ibang tao minahal niya ng buo. Ako, si Judas at si Lino, mahal na mahal niya. Yung pang anak niya. Daniel's love is destructive. Look at what happened between you and Lay. And look at where we are now. Hindi ka mabubuhay kung hindi ka marunong sumugal, Yela. Buong buhay ko nakasugal na mula nang mahalin ko siya. Hindi pa. Nasa iyo ang huling alas, Yela. Nasasaktan siya at alam kong hindi yun magiging sapat. Pero sana wag mong ipagdamot sa kanya yung pagkakataon na makilala siya ng bata at makilala niya ang anak ninyo. The boy needs a father too, Yela. You might have Sunny, but Daniel will love Mon with all his heart
because he is his son and the world can never change that truth. Matagal ako nag-isip. Alam kong tama siya, pero ayoko pa rin. Pwede mong parusahan si Daniel at sakta na hindi nadadamay ang bata. Yela, consider this as a man's wedding wish. Kinindatan niya ako. I remembered him taking me in noong gabing manganib yung buhay ko. I just sighed. If I'm doing this for you and Lay, not for the king of jerks. Thank you. Nakita kong sumenyas na lang siya at hindi nagtagal ay lumabas mula sa sasakyan si Daniel na may dalang lobo at kung ano-ano pa. I looked away. I couldn't stand his presence. Inulit-ulit ko sa isipan ko yung ginawa ko para sa anak ko. Kay Mon lang at hindi para sa kung kanino man. Hinayaan ko siyang pumasok. Nakatingin lang siya sa akin at walang sinabing kahit na ano. Pinuntahan namin tatlo kasama si Azul Simon sa sala sa nanonood ng TV. Iyon sana ang gagawin namin para sa araw na to. Ang panonood ng lahat ng pelikula na paborito ko. I sat beside him. Hi, Mommy. Wika niya sa akin. Nakakandong sa kanyang isang bowl ng popcorn. May powdered cheese pa siya sa pisngi niya. Daniel, mukhang piglat yung anak mo. Narinig kong komento ni Azul. Lumabas yan kay Yela. Paano? Ang liit na babae niyan. Mami na isa oh. Sino sila? I sighed. Inakbayan ko si Mon. The man in blue shirt is your uncle, and the other man on the left is... You're a jerk, father. Gusto ko na sanang sabihin yon. Gusto ko sanang sabihin na siya yung ama nung walang ibang alam kundi si Ava. Ava, your biological dad. I said instead of all the bad words in my mind. Napatingin siya sa akin. Pagkatapos ay lumipat ang tingin niya kay Daniel. Bumaba siya ng sofa at lumapit sa ama niya. Lumuhod si Daniel. Niyakap siya ni Mon. I watched them. May kung anong humaplo sa puso ko. I looked away. Mommy, hindi naman siya amoy daddy eh. Bigla ako natawa ng malakas. What? Anong amoy ko? Natawa ko lalo ng amoy ni Daniel yung kilikili niya. Nakatingin lang si Azul sa amin. Amoy mabaho siya, Mommy. Hindi siya amoy daddy. Ayoko sa mabaho. Ayan, pati bata. Naaamoy ang kabahuan ng ugali mo. Sabi ko sa kanya. He made a face. I just grinned.